At ang paksa po natin sa gabing ito, inshallah ta'ala, ay masasabi natin na sensitibo marahil sa ilang tao. At nais nating linawin na ito ay hindi para magparinig tayo sa isang kapatid, bagkos ito ay paalala una sa aking sarili at sa bawat isa na rin, lalong-lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya, dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. At magpaalala dahil tunay na ang pagpapaalala ay mainam o makakadulot ng kabutihan sa mga mananampalataya. So, ang ating paksa ay pinamagatan na halal o haram. Paano mo malalaman o paano ko malalaman? Ano yung madaling paraan para makilala natin yung haram? At bakit natin pinili ito bilang paksa? Dahil itong mga nakaraang araw, actually hindi lang ngayon, nung mga nakaraang buwan din, ganito din yung mga issue na lagi natin nakikita sa social media, at minsan lumalapit sa atin yung ating mga kapatid, nagtatanong sila at gusto nilang mabigyang linaw para sa kanila yung hukom ng isang pagkain o isang inumin o isang gawain na minsan nakasanayan nila, ginagawa nila, akala nila halal, yun pala ay haram, o minsan nakasanayan o alam nila o alam ng madla na haram, tapos bigla na lang merong magsasabi na ito pala ay halal. So ito yung isa sa mga goal natin inshallah ta'ala sa gabing ito, ipaliwanag kung ano yung katotohanan sa likod ng mga pagkain at mga inumin na sinasabi nila na haram o halal. Ano ba yung mga bagay na haram sa Islam? Inshallah ta'ala bibigyan nating linaw sa maikling panahon na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, una sa lahat, ano ang kahulugan ng haram? Ano ang kahulugan ng haram? Ang literal na kahulugan ng haram ay mamnu. Ang literal na kahulugan ng haram sa Arabic ay mamnu. Ano ibig sabihin ng mamnu? Ipinagbabawal. Ipinagbabawal. Ang malalim nitong kahulugan, actually mayroon siyang dalawang kahulugan, ay ma'alzamahu ash-shar'u tarkuhu ilzaman jaziman. Sa Tagalog, yung bagay na inutos ng Islam, ng Quran at ng Sunnah, na dapat nating iwanan. Na dapat nating iwanan. At isa pang kahulugan nito ay yung bagay o gawain na kapag iniwanan mo, mayroon kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag ginawa mo naman ay mayroon kang kaparusahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga pangalan nito, itong haram, muharram, mamnu', mahdhur, wal ma'siyah, wal dhunub. So, iba-ibang katawagan, pare-parehas lang ng kahulugan. Kapag ka narinig mo yung word na muharram, pinagbabawal, haram, same, mamnu', bawal, mahdhur, dapat layuan, ma'siyah, ibig sabihin kasalanan, dhunub, yan ay nangangahulugan ng parehas na bagay. Ito yung sinasabi natin na haram o pinagbabawal.